hindi ko yata kaya. Mas masama ang aking pakiramdam. Cinderella? Ang prinsipe sa kusina. Cinderella, Cinderella? Ang taas na lagnat mo, Cinderella! kailangan mo ng pahinga, Cinderella! Hindi ako maaaring magpahinga. Kailangan handa ako lahat para mamaya. Darating mamaya ang duke. Pero Cinderella! Leonard, alalahanin mong mamaya lang ay babalik na si Ginoong Simpson. Kailangan matapos natin ang mga pinagagawa niya. Narito na po ang inyong tsaa, mga Ginoo. Salamat. Gusto niyo rin po ba na dalhin ko na dito ang inyong almusal? Huwag na muna. Kayo pong masusunod. Sigurado ka bang ayaw mo pang kumain, Leonard? Kahapon pa ako walang ganang kumain, Alex. Wala akong ginawa kahapon kundi magbasa. Alex, gaano kasarap ang nasa trono? Ano? Ano ibig sabihin, Leonard? Sabihin mo nga. Mahirap ang nasa katayuan ko. May mga kumikilos para sa akin. Araw-araw ay wala akong ibang ginagawa kundi magpinta, mga bayo at kung ano-ano pa. Napakaginhawa nga ng iyong pamumuhay. Dapat nga hindi ka na umaangal pa. Alam ko yun, Alex. Subalit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit gusto ni Saran na mapatalsik ako sa aking kinatatayuan. Cinderella, pumasok ka nga rito at maglinis ka! Nariyan na po! Hindi kayo maaaring pumasok sa pamamahay ko. Alis! Alis! Bakit kaya? Kawawa naman siya. Gumising ka, Cinderella! Ngayon pa siya nagkasakit. Hindi man lang niya naisip na darating mamayang mahal na duke para dito maghapunan. O baka naman nagsasakit-sakitan lamang ang babaeng yun. Mama, ano pong masasabi niyo sa aking damit? Di ba mas maganda yung sa akin? Hubarin ninyo ang damit na yan at magbihis kayo ng pambahay. Marami tayong trabaho gagawin. Pero si Cinderella po ang dapat gumawa ng mga bagay na yan. Hindi natin siya maaaring maasahan ngayon. Naroon siya at nakahiga at inaapoy ng lagnat. Nahirapan siya masyado siguro sa mabigat na gawain. At ang masakit, hindi pa siya gaano nakakatulog. Kailangan kumuha tayo ng gamot. Sasamahan kita! Hindi ko naman alam kung bakit ngayon pa umaarte yung Cinderella na yan. Masisira tuloy ang mga kuko ko dahil sa kanya. Huwag na nga kayo angal ng angal para matapos kaagad kayo sa ginagawa ninyo. Ang hirap naman. Marami pa po pang gagawin pagkatapos nito. Oo, kailangan maging malinis ang buong bahay para sa pagbisita ng mahal na duke. Kayo na naman! Lumayas kayo dito! Labas! Isis na po ang sahig, Mama! Pinagalit mo talaga akong aso ka? Hindi natin maaaring pabayaan si Cinderella! Kung walang mag-aasikaso sa kanya, hindi siya gagaling. Samantalang pag sila may sakit, sila ang tumatawag ng doktor. Ligan, pumunta tayo ng bayan! Magandang naisip mo, Papi! Sige, punta tayo sa bayan! Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Huwag ka mag-alala, makakakita rin tayo ng doktor. Nakakamoy ako ng pagkain. Pachi, tignan mo! Parang doktor yung nasa loob! Hindi, panadero yan.
mahirapan tayo maghanap ng doktor. Pachit, sandali! Aba, isang nurse! Tayo na! Magandang umaga po, Doktor. Nasaktan ka ba, Pachit? Kumusta kayo? Alam nyo, hindi ko inaasahang makikita ko kayo dito. Nasaan si Cinderella? Ha? May gusto siyang sabihin. Ha? Hindi mabuti ang lagay niya, ganun ba? Dahan-dahan lang at baka mahulog ako. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan tayo pupunta? Nariyan na kami, Cinderella. Sinabi ko lang bawal sa pamamahay ko ang aso. Aba, ikaw pala, Leonard? Bakit ka napadpad dito? Nabalitaan ko po kasing may sakit si Cinderella. Alin ba sa mga kawaling naririto ang aking gagamitin? Mga wala talagang silbi. Kung nais ninyo makita si Cinderella, naroon lamang siya sa itaas. Puntahan na lamang ninyo. Hindi ako papayag na muli mong dumihan ang aming sahig. Kaya sige, layas! Kung gusto ninyo, doon kayo sa likod dumaan. Jane, halika nga rito. Nandiyan na po, Mama. Kumusta na ho siya? May sinat lamang siya pero pababa na rin. Ang kailangan niya ay sapat na pahinga. Makakaasa po kayo, Doktor. Talagang napakabuti ng mga kaibigan. O paano, tutuloy na ako. Salamat po. Cinderella. Umasa kang hindi kita pababayaan. Prinsipe Leonard. Ikaw pala? Kumusta na ang pakiramdam mo, Cinderella? Mabuti-buti na. Nanaginip ba ako kanina? Oo, Cinderella. Tungkol saan ba yun? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Bakit naman hindi mo pwedeng sabihin sa akin? Wala na ba tayong malalaking kaldero, Mama? Maghanap na lamang kayo. Kung tayo ang magluluto, sino maghahanda ng hapagkainan? Mamaya na natin problemahin niya. Magluto muna tayo. May kasirola ba tayo para sa sopas? Oo naman, meron tayo para sa sopas. Hindi ko lang alam kung saan itinago ni Cinderella. Teka, bakit nga ba hindi tayo magpatulong kay Leonard? Si Leonard, Mama? Oo, siya nga. Alam mo naman siguro kung anong trabaho dito ni Cinderella. Bilang kaibigan, tulungan mo siya.
Ang una mong gagawin, linisin ang silid kainan. Pagkatapos, ihanda mo ang lamesa. Lagyan mo ng 4 na plato ang 4 na pwesto sa lamesa. At siyempre, ikaw na rin ang maghahanda ng hapunan para sa bisita namin mamaya. Kinakailangan maging maayos ang lahat, Leonard. O paano, maiwan na kita dyan. Ang galing mo talaga, Mama. Ngayon, hindi na natin kailangan mapagod, hindi ba? Dahil yun naman talaga ang dapat, Jane. Sige na, magbihis ka na. Aba, pwedeng-pwede ka palang maging katulong sa isang bahay, Leonard. Pag-utusan po ninyo. Magtapat ka nga, Leonard. May bala ka bang pakasalan si Cinderella? Ha? Alam mo, bagay kayong dalawa. Pag nagkatuluyan kayo, pwede kayong maging katulong sa palasyo. Ha? Siyempre pa, lagi niyo ako makikita doon dahil ako ang magiging prinsesa ng prinsipe. Ha? Ikaw ang magiging prinsesa? Oo, at kaming dalawa ni Prinsipe Leonard ang mamamahala ng kaharian. Kaya dapat maging mabait ka sa akin. Opo, mahal na prinsesa. O sige, pagbutihan mo ang trabaho mo dyan. Kamusta na nga pala si Leonard? Ipinagawa sa kanyang lahat ng trabaho mo. Malamang hindi niya gusto pang bumalik dito. Huwag mo na kaalahanan si Leonard Cinderella. Sabi nga ng lola ko, kapag may sakit ka, ibigay mo ang gawain sa iba. Mabuti na lang at narito ka, Leonard. Maaari mo ba kaming ipagsibak ng kahoy? Kasi naubos na ang panggatong namin sa kusina. Kawawa naman siya pa magsisibak. Bilis-bilisan mo, Leonard, dahil darating na ang aming bisita. Ha? Nasa paalang pala ang sikreto. Hindi ako makapaniwalang si Cinderella ang gumagawa ng mga bagay nito. Alam mo, ang bagal mo magsibak. Bilisan mo naman at dalhin mo na yan sa kusina. Maski magpakulo ng tubig, hindi ako marunong. Kayang-kaya mo yan. Kung si Cinderella, kaya yan. Katrina, Jane, magsipaghanda na kayo. Susunod na ako, Mama. Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo, Leonard. Kailangan sarapan mo ang sopas at malinamnamang tinapay. Pagbubutihan ko. Katrina, ano ba? Nandiyan na, Mama. Isang malaking karangalan para sa amin na maging panauhin kayo, Duke Saral. Magandang gabi po. Si Leonard ang pinaghanda nila ng hapagkainan. Gusto mo tulungan namin siya? Makakatulong itong libro sa kanya. Bakit ba masyado nag-aalala si Cinderella kay Leonard? Dahil kapag pumalpak si Leonard sa mga ginawa niya, ang magbubuntungan ng galit ni Senyora Selina ay si Cinderella. Sige na, Pachi, bago pa mauli ang lahat. Napakaganda ng dibuhong ito, Senyora Selina. Mahilig pala kayo sa sining, Duke Saral. Oo, marami na akong napuntahang mga museo dito sa ating kaharian. Kung meron po akong pagkakataon, dadalawin ko ang mga museo na yon. Sinisigurado ko po, hindi kayo magsisisi. Paraan ng pagluluto, salamat makakatulong ito sa akin. Ibuhos ang harina. Lagyan ng mantikilya. Siguro na may tama na yan. Imasa ang harina. At isa lang. At pagkatapos, simulan ng sopas. Napakahirap namang intindihin ng librong ito. Napakaraming direksyon na hindi ko maunawaan. Dalawa. Mukhang may problema siya. Sa tingin ko, kaya naman niya yan, Pachi. Ngayon, ano naman ang gagawin ko dito? Mas mabuti siguro tulungan natin siya. Mukhang pwede na ito. Sabi ko na nga ba? Ano pagkain yan? Ewan ko, Bingo. Dagdagan ng konting kamatis para magkaroon ng kulay. Ayan, nagkakakulay na.
Masama ang amoy! Ano yan? Kaunti nga silang paminta, siguradong sasarap na ito. Kaunti pa. Ah, di bali na. Katrina, Jane. Nandiyan na po! Si Saral. Unahin niyo po muna tong sopas. Maraming salamat. Amoy na amoy pa lang, malinamnam na. Tiyak na uuwi akong busog sa mga inihanda ninyong pagkain para sa akin. Kami po ang nagluto niyan. Huh? May problema ho ba, mahal na Duki Saral? Wala naman. Kakaiba lamang ang sopas na ito. Nagustuhan niyo po ba, mahal na Duke? Anong klase sopas ito? At ano naman ito? Alam kong nasunog ko, pero masarap naman yan. Sige na, Pachi, kainin nyo na para hindi na kayo magutom. Kung isa itong biro, hindi ko ito nagugustuhan. Paumanhin po. Wala ho akong kanalaman dito. Ang dapat sisihin dito ay si Jane. Ingat-ingatan mo ang iyong pagsasalita. Maalis na ho ba kayo, Duki Saral? Sa buong buhay ko, ngayon lamang ako nabastos ng ganito, Senyora Selina. Pabayaan niyo muna ako magpaliwanag. Hindi na kailangan! Duki Saral, pakinggan niyo muna ako. Kung hindi sana nagsakit-sakitan ng Cinderella yan, hindi natin sasapitin ang kahiyang ito. Magbabayad sa akin ang babaeng yan. Makikita niya sa akin. Sana'y nakita mo ang pagmumukha ni Saral, natikman niya ang sopas. Ba't naman kasi doon pa niya naisip maghapunan? Hindi ko talaga alam, siguro may kailangan na naman siya. Pero ano man ang dahilan niya, tama lang ang nangyaring yun. Huh? Ano ba talaga nilagay mo sa sopas na yun? Huwag mo nang itanong, baka mawalan ka lang ng gana sa pagkain pagka nalaman mo. Siguro hindi kaya ang lasa nun, ano? Pero may natutunan din ako sa bahay na yun tulad ng magsibak ng kahoy. Ilalagay mo lang ang kahoy ng ganito sa harap. At tapos, Huwag mo sabihin sa akin na ang isang tulad mo ay gagawin yan. hindi nga. Pero ngayon nalaman ko na kung gusto mong tumagal sa mundong ito, kailangan marunong ka sa buhay, Alex. Katulad ko, kailangan gampanan ko maigi ang tungkulin ko bilang isang prinsipe. Tama ka, Leonard, at sangayon ako dyan. Naging kahiya-hiya tuloy si Leonard. Sa susunod, kami na lang ang magluluto, Cinderella. At hindi na namin siya hayaang pumasok sa kusina. Ako'y labis na natutuwa dahil magaling ka na, Cinderella. Subalit, kailangan mo pa ng pahinga.